Edu. Kai throws it down. What a pass by Edu. Breaking news tayo mga boss, idol, manager. Balik tambala na sina Kai Sotto at AJ Edu sa Gilas, Pilipinas. Dahil according sa ating source, ay sure nang maglalaro sa AJ Edu sa Gilas para sa Olympic qualifying tournament. Ito ang pinakamagandang balita para sa Gilas dahil with AJ Edu ay magkakaroon tayo ng very potent quadruple towers na kahit ang mga European teams ay hindi na tayo madaling sisindakin. Good to go na kasi si AJ Edu. Ito ang kinumpirma ni Coach Tim Cone at ngayong sigurado na ang pagbabalik na AJ Edu ay napakalaking upgrade ito sa ating front court dahil magkaroon na tayo ng 4 na big men. Nandiyan si Junmar Fajardo, si Kai Sotto, si AJ Edu at magbabalik pa si Japet Aguilar as a replacement for Jamie Malonzo who is ruled out para sa Gilas sa OQT at sa Ginebra All-Filipino Cup dahil sumailalim siya sa isang operasyon sa kanyang cuff which is expected to take months to heal. Kaya in lieu of Jamie Malonzo ay pasok si Japet Aguilar to form a very versatile combination sa ating front court. Merong height, may quickness, may athleticism, may skills, may depensa at may heft pa. Very solid ang ating front court, nakapareho ng front court natin sa World Cup. Pero the big difference ay fully healthy na si Kai Sotto at si Junmar Fajardo naman is back in his MVP form. Pati si Japet Aguilar is playing well sa PBA, kaya ang inaabangan na lang natin ay si AJ Edu dahil galing ito sa long layoff pero wala namang off ang depensa. At sabi ni Coach Tim Cone ay si AJ Edu ang kanyang gagawin na man defense option especially versus Latvia kung maglalaro si Kristaps Porzingis. Kaya napakalaking role ang gagampanan ni AJ Edu sa depensa. But what makes AJ a very special player ay ang kanyang ability to play both ends of the floor. Magaling rin sa opensa at merong tira sa tres. And let's not forget na against Hong Kong and Chinese Taipei ay hindi naglaro sina AJ Edu at Junmar Fajardo dahil sa injury nila. Kaya ngayong balik na silang dalawa ay mas lalo pang lalakas ang Gilas at siguradong di magpapasindak kahit sa mga bigating teams ng Europe. Very solid ang ating chances of qualifying in the Paris Olympics dahil kompleto na ang ating front court na siyang crucial against bigger teams. Sigurado na tayo na hindi na madihado pagdating sa height at mas lalo pa tayong tumangkad sa pagkawala ni Jamie Malonzo dahil si Japet Aguilar ang ipinalit. Pero ang gusto nating makikita ay ang muling pagtatambal ni Kai Sotto at AJ Edu, ang ating stalwart noon sa Batang Gilas. Maganda kasi ang kanilang chemistry at maganda ang kanilang combination. Hindi kasi sila nagsasapawan and they complement with each other well. Nakita na natin sa FIBA World Cup sa isang play na kung saan nakatanggap ng isang pasa si Kai galing kay AJ for a monster slam. Mukhang napaka-interesting na naman ng Philippine basketball at mukhang very serious ang lahat na makabalik sa Olympics. Pwede rin kasi magkasabay sina Kai Sotto at AJ Edu at ito ang pinakamalaking advantage ng tambalang ito. Kaya siguradong mabibigyan natin ng magandang laban ang Latvia pero kung suswertehin ay baka makapaglaro na muli ang Pilipinas sa Paris Olympics. And using the triangle offense, ay siguradong lalabas ang laro ni Kai at AJ dahil sa equal opportunity na dala nito at idagdag mo pa si Justin Brownlee na matangkad rin at magaling rin pumasa ay meron na tayong napakasulit na center at forwards. Sa guards na lang magkakatalo pero with Dwight Ramos, Newsome, Perez and Thompson ay meron tayong enough shooters, defensive players and playmakers na pwedeng mag-lead ng team. Kaya huwag kukurap at susundan natin ang mga balita ng Gilas dahil malapit nang magsidatingan ang ibang players ng Gilas dahil sa June 22 na ang first practice ng Gilas at dito na magkaalaman kung gaano nakalakas ang Gilas ngayong ang makakatapat natin ay mga bigating teams na sa Europe. At balitang NBA naman, Nikola Jokic, itinabla ng Denver Nuggets ang Minnesota Timberwolves. Ikinalat ni Nikola Jokic sa fourth quarter ang kanyang 16 points sa 35 points nito at inayudahan ni Aaron Gordon ng 27 points
At muling hiniya ng Denver Nuggets ang Minnesota Timberwolves sa score na 115-107 sa Game 4 ng West Semis. It's just like a laser-sharp focus and a surgical execution. Sabi ni Gordon na may 11 of 12 sa floor. Sa third quarter, si Jamal Murray naman ang nangulit ng 12 points bago tumapos ng 19 points para sa Denver Nuggets. At balik sa Denver ang Game 5 ngayong Miyerkules. Umiscore ng 44 points si Anthony Edwards na merong 16 of 25 shooting pero hindi nakakuha ng panalo ang Minnesota sa dalawang laro nito sa kanilang home floor. Nakaungos pa ang Wolves sa rebounding 42-31. At may 15 points si Mike Conley, 13 points and 12 rebounds kay Karl Anthony Towns kahit 5 of 18 lang ito sa field. At naka 11 points, 14 rebounds rin si Rudy Gobert. Habang halos perpekto ang mga baskets ni Aaron Gordon, abala din siya sa pambubulabog kay Karl Anthony Towns at minsan kay Anthony Edwards at sa 3 minutes 39 seconds mark ay nagmintis din si Aaron Gordon. Combined 8 for 11 sa 3-point range, sina Aaron Gordon, Justin Holiday, Christian Braun at Reggie Jackson para sa defending champions. Sila ang nagmaniobra ng 16-4 run mula dulo ng first quarter patawid sa second quarter habang nakaupo si 4-time Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. They are doing all the dirty, small things that nobody notices, ani ni Nikola Jokic sa supporting cast. Habang sina Jason Tatum at Jaylen Brown kinuyog ang Cleveland Cavaliers. Bumawi sina Jason Tatum at Jaylen Brown sa Game 3 ng Eastern Conference Semis. Inambos ng Boston Celtics ang Cleveland Cavaliers sa score na 106-93 tungo sa 2-1 lead. Natambakan ng 24 points sa sarili nilang court ang number 1 seeded Boston Celtics sa Game 2 pero rumisbak ng 33 points si Jason Tatum at sinigundahan pa ng 28 points ni Jaylen Brown. We don't come to Cleveland for the weather, so let's go. There's nothing complicated about it. Play defense, and the rest will take care of itself. Bida pa ni Jaylen Brown na merong 13 of 17 sa field. Kinumpleto ni Jason Tatum ang 3-point play at inumpisahan ng Boston Celtics ang second half sa 14 straight points tungo sa 71-48 lead at hindi na nakabalik pa ang Cavaliers. We felt like trying to punch them in the face right away was the right option. Dagdag ni Jrue Holiday kung saan nilista niya sa first half ang kanyang 15 points sa kanyang 18 points para sa Boston Celtics. Umiscore ng 33 points si Donovan Mitchell pero lumala ang ininda nitong left knee injury sa fourth quarter. At abante ng 13 points ang Boston Celtics at nilabas na siya ng Cleveland at 1 minute 19 seconds pa at dumiretso na ito sa locker room.